Magandang buhay, mabuting tao, magandang asal. Sa video na ito, ating iisa-isahin ang mga indikasyon ng kamalayan sa emosyong ating nararamdaman tungo sa maingat na paghusga. Simulan na natin. So meron ako ibabahaging 5 indikasyon ng kamalayan sa emosyong ating nararamdaman. Umpisan muna natin sa pag-unlock ng terms. Ano po ba yung sinasabi nating indikasyon? Pag sinabing indikasyon, ito ay mga senyales. Ito ay mga sintomas o di naman kaya ay mga pruweba ng ikaw ay may kamalayan sa emosyon. Halimbawa, tinanong ko sa klase, ano ang mga senyales na may bagyo? So, sumagot sila. Anong mga sinagot nila? Maitim ang ulap. O di ka naman kaya malakas ang hangin. May isa pang bata na nagsabi na merong mga lumilipad na gamo-gamo. Senyales na paparating ang bagyo o di naman kaya ay bumabagyo. So pag sinabing maitim ang ulap, may mga lumilipad na gamo-gamo, o di kaya ay malakas ang hangin, ang tatlong ito ay mga indikasyon na may bagyo. So sa pag-uusapan natin, ating iisa-isahin ang mga senyales na ang isang tao o ang isang bata ay merong kamalayan sa emosyong kanyang nararamdaman. Pag sinabi namang kamalayan, ano ang ibig sabihin nito? It simply means awareness or consciousness. Galing sa salitang ugat na malay, meron tayong alam. Gising ang ating isip sa bagay na yon, o di kaya ay buhay ang ating atensyon doon sa ating pinag-uusapan. Ito ay ang iyong kamalayan sa iyong sarili. Na kapag ikaw ay nakakaranas ng mga emosyong matitindi, o kahit mga simpleng basic na emotions lang, alam mo ba yung iyong nararamdaman? Alam mo ba ang iyong mga nararanasan? So sa puntong ito, muli, ano ang ating matututunan? Iisa-isahin po natin ang mga indikasyon o kaya mga sinyales ng isang tao or bata ay merong kamalayan sa kanyang emosyong nararamdaman. Pinag-aaralan natin ang emosyon para tayo ay maging maingat sa ating mga kilos, maingat sa ating paghusga. So, isa-isahin natin. 5, let's do finger count. Number 1, we have label. Isa sa mga senyales ng isang tao o bata ay aware sa kanyang sariling emosyon ay kung, number 1, label, napapangalanan niya ang kanyang emosyon. Sa tuwing siya ay nakakaramdam ng kumakabog ang kanyang dibdib, alam ba niya ang pangalan na siya ay kinakabahan? Itong emosyon ba nito, ang pangalan nito ay kaba? Sa tuwing nagiinit ang kanyang puso o bumibigat ang kanyang dibdib, alam ba niya na ang pangalan nitong emosyon na to ay galit? Nasasabi ba niya na ako ay masaya? O yung tibok ng pusong mabilis na nararamdaman niya, ito ba ay kilig? O ito ba ay galit? O ito ba ay kaba? So mahalaga po na sa tuwing tayo ay nakakaramdam ng iba't ibang klase ng emosyon, alam natin kung ano ang kanilang pangalan. Kapag tinanong kita, kamusta ka? Hindi mo sasabihin, okay lang. Pag tinanong kita, anong nararamdaman mo? Hindi mo sasabihin, hindi ko alam. Bakit? Kasi ang pagkakaroon ng pagpapangalan o pag-alam sa pangalan ng ating emosyon, ang siyang nagsisilbing senyales na tayo, alam natin ang ating mga nararamdaman at kilala natin ang ating sarili. That's number 1. Label. Marunong tayong magpangalan, alam natin ang pangalan ng ating emosyon. Number 2, we have button. Push the button. Ito po yung mga reasons. Bakit ba tayo nakakaramdam ng iba't ibang klaseng emosyon? Ano ang mga bagay na naranasan natin na kung saan nagising nito ang ating emosyon? Bakit mo naramdaman ang iyong naramdaman? Sa other term is trigger. Diba? Ano yung button na pinindot o ano yung button na naranasan mo kaya mo naramdaman ang particular na emosyon na ito? Halimbawa, galit. Bakit ka nagalit? Anong dahilan ng iyong galit? Ako po, bilang guro, masasabi ko sa aking sarili na ang galit ay parati kong nararanasan. Best friend kami niyan, lagi ko yang kasama. Madalas akong magalit. So ito ay emosyon na aking nararamdaman. Talagang pag nagagalit ako,
bumibigat ang dibdib ko. Yun yung ating body response. So, ang tanong, pag sinabing button, that's number 2, senyales o indikasyon ng kamalayan sa emosyon, kapag nagalit ka, anong dahilan? Alam mo ba ang dahilan? Alam mo ba ang pinanggagalingan ng iyong naramdaman? That's number 2. So, pwedeng sa akin bilang guro, ang mga triggers ko, yung pag-late ang bata, late magpasa, late pumasok after recess, o di naman kaya ay maiingay kapag ako ay nagde-discuss, may sumasabay sa akin. So, yung mga trigger, button, na kapag yun ang nangyari, alam ko sa sarili ko na, makakaramdam ako ng galit. Okay, that's number 2. Ano ulit ang number 1? Label. Alam ang pangalan ng emosyon. Number 2, button. Nalalaman natin ang dahilan ng ating emosyon. Ang mga triggers kung bakit natin nagigising yung mga emosyong ating nararamdaman. Number 3 ay impact. Dito papasok yung tinatawag nating body response. Na sa tuwing nakakaramdam tayo, halimbawa ng galit, ano yung impact nito sa ating katawan, sa ating kilos, lumalabas ang ating mga body expression, sa ating isip, sa ating kilos, sa ating pangangatawan. Halimbawa, pag tuwing tayo ay nagagalit, ano yung body response natin? Paano umaaksyon yung ating katawan? So sa akin, yung mata ko lumalaki. Yan, mga ganyan. O di naman kaya pag nagagalit ako, talagang nagsasalubong yung kilay ko. That's body response. So alam ko sa sarili ko na ito ay nangyayari sa aking katawan. May mga pagkakataon na tayo ay malungkot. Ano ang ating response? Umiiyak tayo. Diba? May mga pagkakataon na tayo ay sobrang saya o kaya ay kinikilig. So, meron din ako mga kilala na dahil sa sobrang kilig, nanghahampas sila ng braso. Ikaw ba yon? So, kailangan alam natin, meron tayong kamalayan, conscious tayo, aware tayo sa ating mga nararanasan or kung paano nagre-react ang ating katawan. Meron pang mga instances or cases na kapag sobrang lungkot ka, halimbawa ang trigger mo, pag umulan, nalulungkot ka. Diba? That's your trigger. Alam mo yung pangalan ng emosyon, malungkot, ano yung reaction nito sa iyong katawan? Anong response mo? Halimbawa sa pag-iisip, di ba? Nakakaisip ka ng iba't ibang mga malulungkot na bagay. May mga pagkakataon na dahil sa matinding lungkot, nasasaktan natin ang ating sarili. So dapat aware tayo, conscious tayo, at mapataas natin ang kamalayan natin sa ating sarili sa pamamagitan ng kamalayan natin sa ating emosyon. That's number 3. So ano ulit yung number 1? Label. Napapangalanan natin ang ating emosyon. Number 2, button. Alam natin ang dahilan ng ating emosyon, yung mga triggers natin. Number 3, impact. Ano yung response, yung body response, body reaction, yung ating katawan sa emosyong ating nararamdaman. Hindi lang sa katawan, pwede rin sa pag-iisip at sa ating kilos. Number 4, express. So magkaiba ang impact at express. Ang express, ito yung nailalabas mo siya. Kasi ang emosyon, nararamdaman lamang. So, iba pa yung paano mo siya nilalabas. Dito nating itinuturo, dahil pinag-aaralan natin ng emosyon, para tayo ay maging maingat sa ating paghusga. Dito napapasok yung tinatawag nating prudence. P-R-U-D-E-N-C-E. Prudence. That's the values na atin pong pinag-aaralan. Yung maingat na paghusga, wastong pagtugon sa tuwing nakakaranas tayo ng mga emosyon. So ano ba ito? I-differentiate natin, ano ba ang pinagkaiba ng action sa reaction? So pag sinabing ikaw taong reactive, halimbawa, nag-react ka. Kasi may trigger. So nag-react ka. Halimbawa, nagalit ka. So usually pag tayo nagagalit, anong ginagawa natin? Sumisigaw tayo, nanununtok tayo, nagmumura tayo, 'di ba? Kasi 'yun yung galit, 'di ba? Pag reactive, sa bugso ng damdamin, 'yun yung nagtutulak sa ating kumilos. So, nanuntok ka, nanakit ka kasi galit ka. That emotion becomes your master. Dito pag reactive, your emotion or you become slave of your emotion. Nagiging alipin tayo ng ating emosyon. Sa mga pagkakataon na sobrang galit,
Talaga, yun yung galit na nagtutulak sa atin para gumawa ng mali. That's reactive. Ang tinuturo natin sa prudence, kailangan meron tayong wastong tugon. O yung tinatawag nating action versus reaction. Sa action, pwedeng makaramdam ka pa rin ng galit, pero naipapahayag mo ang na-express mo o na-handle mo ng tama ito at kumikilos ka pa rin sang-ayon hindi sa emosyon, pero ito ay iyong pinag-isipan. Meron kang wastong tugon. Let us follow 3 steps pag sinabi nating prudence. Number 1, we have to pause. We have to breathe. Diba? Huminto muna tayo. Let's take time to think ano ba yung dapat nating gawin doon sa sitwasyon na to. Number 2, we shift. Dahil nga nag-iisip na tayo, nalalaman natin ano ba yung mga pwede at hindi pwedeng gawin base sa nararamdaman natin, base sa sitwasyon. At number 3, that's the time that we choose. Dito na yung oras na ikikilos na natin yung ating desisyon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, balik tayo dun sa kapag nagalit, may chances tayong mga teachers, kaming mga teachers, sumisigaw, nagagalit kami sa paraang ang ginagawa namin ay sumisigaw kami sa mga bata. Number 2 example, si teacher, galit pa din. Pero, imbis na sumigaw siya, huminga siya ng malalim, that's pause, at mahinahong sinabi sa mga bata ang kanyang nararamdaman na sa tuwing kayo ay maingay, ako ay nakakaramdam ng galit. Kaya politely, magre-request si teacher na maaari ba kayong tumahimik. Okay? So, yung dalawang senaryo na yun, anong pagkapareho nila? Parehas silang nakaranas ng emosyon. Parehas silang galit. Nakaramdam ng galit. Okay? At number 2, parehas din ang sitwasyong ito na may ikinilos, may ginawa. Ano ang pinagkaiba nila? Okay? Pang reactive or yung reaction, ito yung dahil sa bugso ng damdamin, sumigaw ka. Nagalit ka sa mga bata. Pinagsisigawan mo sila. Now, pag sinabing aksyon, kahit galit ka, tumugon ka ng wasto. Mahinahon kang nagsalita, huminga ka, at hindi ka nagpadalos-dalos sa iyong mga pananalita. Yun po ang pinagkaiba. Kaya, ang tinuturo natin is, ang emosyon, it's all normal. Ang galit, lungkot, so meron tayong mga positibo at negatibong emosyon, pero ang mga negatibong emosyon, hindi ibig sabihin sila ay masama. Lahat ng emosyon na ating nararamdaman, it's all normal. It's all valid. Nagagalit ka? That's okay. That's valid. Nalulungkot ka? Napahiya ka? That's okay. That's valid. That's normal. Kasi tayo ay tao. Now, wala namang problema kung maramdaman mo yan. Okay? Nagkakatalo lang tayo doon sa kung paano mo siya i-express. Hindi rin kasi pwede na ang galit o mga emosyon na nararamdaman natin ay ating kikimkimin. Darating ang panahon, kapag hindi natin ito na-express ng tama, ito ay sasabog. Baga, bigla ka na lang magwawala dahil nagtanim ka na ng sama ng loob. O di kaya sa body response mo dahil nga lagi kang galit at hindi mo nasasabi na papahayag ng tama ang iyong emosyon, nagkaroon ka ng heart attack. 'Di ba? So, may mga tamang paraan kung paano natin ipapahayag ang ating emosyon, pero hindi natin ito pwedeng itago. Dahil ito ay normal, kailangan lang natin itong pamahalaan ng mabuti at maayos. So, yun yung pagiging prudent or prudence. Now, natutunan na natin yung sa express. O balikan natin ha. 5 indikasyon ng kamalayan sa ating emosyon. Number 1, label. Napapangalanan natin ang ating emosyon. Number 2, button. Alam natin kung ang dahilan, triggers, reason, bakit natin naramdaman ang emosyon na yon. Number 3 is impact. Aware tayo, conscious tayo, kung sa tuwing nakakaramdam tayo ng emosyon, ano yung body response natin? Paano naaapektuhan ng emosyon ng ating isip, katawan, at kilos? Number 4, express. Dito natin na ipapahayag ng tama ang ating emosyon, tumutugon tayo ng tama sa ating emosyon sa paraang hindi tayo nasasaktan,
hindi natin pagsisisihan at hindi tayo nakakasakit. At number 5, power. So, 5 indikasyon na po. Pag sinabing power, ito yung dahil sa emosyon na ating nararamdaman, nagiging gabay siya para madiskubre natin ano ang ating mga kahinaan, ano ang ating mga kalakasan. So, that's power on, power off. Halimbawa, sa klase, diba? English subject. Kapag ikaw ay nag-i-speak in English, o di naman kaya ay gumagawa ng activity tungkol sa English subject, nakakaramdam ka ng saya, excitement, leader ka, di ba? Na nagiging tutor ka ng iba na hindi nakakasabay sa asignatura ng English language or English subject. So, excited ka pag English. Next period, pagdating ng math, doon ka na kinakabahan. So, yung emosyon na to, lumalabas para malaman mo ang iyong mga kalakasan at ang iyong mga kahinaan. Ibig lang sabihin, ang English subject, dun ka magaling. Yun ang iyong kalakasan. That's power on. Pagdating naman sa math, nakakaramdam ka ng kaba, masasabi mo na, ang math ay aking kahinaan. That's power off. So that's the time na kapag nalaman mo na ikaw ay mahina sa isang bagay, anong gagawin mo? Mas mapapaunlad nito ang iyong sarili. Iisip ka ng mga bagay na kung saan ay makakapagpa-improve sa'yo. Mag-aaral ka ng mabuti, magre-review ka sa subject na math. Bakit? Kasi you identify that based on your emotion, nalaman ko na ito ang aking kahinaan. Ako, bilang tao, sabi ko sa inyo, madalas akong nagagalit. Isa sa mga ikinagagalit ko ang pagiging late. Pag ako po ay malilate na sa aking pasok, nakakaramdam na ako ng kaba, nagmamadali na ako, napapagalitan ko na yung anak ko, marami akong nakakalimutan. So ito yung aking mga body response. Aware ako na kapag late na, magagalit na ako, kakabog na yung aking dibdib, at ang aking body reaction ay yung mga binanggit ko kanina. Now, may mga pagkakataon syempre na dahil ako ay galit, naninigaw ako, nagagalit ako sa anak ko, pinagmamadali ko siya, sumisigaw na ako. So, yun ay pagiging reactive. Pero kung aking iisipin, dahil alam ko na sa sarili ko na ayan na, malilate na kami. So, makakaramdam na ako ng init ng dibdib, ibig sabihin nakakaramdam na ako ng galit. Anong gagawin ko? Kung ayaw ko sumigaw, syempre, hindi tayo pwedeng laging galit, nakakapangit yun. Ayoko nang sumigaw. So, anong gagawin ko? I stop. I pause. So, hinto muna ako. I do practice breathing. Inhale, exhale. Yung pinakamalalim na inhale at exhale na kailangan kong gawin. At that time, binibigyan ko ng space ang aking isip na kumilos ng tama, na hindi ko naman nasasaktan ng anak ko dahil lagi ko siyang sinisigawan. So, that's express. Now, naisip ko dito na kahinaan ko na lagi na kapag late ako, doon ako mahina. Okay? Pero ibig sabihin lang nito na yung kalakasan ko ay yung oras. Ibig sabihin, ako ay taong may pagpapahalaga sa oras. Nalaman ko yon dahil sa emosyon. Naging aware ako sa aking nararamdaman, kaya naman, nalalaman ko, nagkakaroon ako ng discovery sa aking sarili. Dito natin, kaya iniisa-isa natin yung mga indikasyon na tayo ay may kamalayan sa emosyon para makatugon tayo ng tama sa sitwasyon, at the same time, makilala natin ang ating sarili. So kung ayaw ko ng late at ayaw ko ng nagagalit ako, ano yung gagawin ko? Gigising ako ng mas maaga. Yun yung improvement na pwede nating magawa because dumaan tayo sa proseso na inunawa natin at inintindi ang ating mga emosyon. At sa pagkakataon na tayo ay marunong na, paulit-ulit lang, ito ay proseso. Maaga na tayong gumigising ng maaga, so hindi na tayo masyadong nagagalit at hindi na tayo nalilate. Ito rin ay merong epekto sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Kaya naman, saan siya magsisimula? Ikaw, sa'yo. Isipin natin ang ating sarili na aalamin, i-discover natin kung sino tayo.
At kapag nadiskubre na natin kung sino tayo, that's the time na mabibigyan natin ng improvement ang ating sarili. Makakaisip tayo ng mga bagay na makakapagpamature sa atin. At maiiwasan natin ang mga bagay na nakakasakit sa atin at sa kapwa. Kapag okay na tayo, that's also the time to increase the pakikipagkapwa natin sa iba. So it's a domino effect at magsisimula yan sa ating sarili. So sana marami kayong natutunan. Ginawa ko ang video na ito para sa mga estudyante na absent last week. At panoorin nyo ito from the very beginning, unawain po ninyo. At kung meron kayong mga tanong, itanong nyo lang po sa comment section. At sasagutin natin kung meron tayong mga oras. Magkakaroon tayo ng quiz or summative test the following week, kaya kailangan yung makahabol. Okay? Ngayon, para naman sa mga estudyante na nandun naman sa klase at present, huwag kayong mag-alala. Pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga natutunan dito sa comment section. O di kaya ay mag-upload kayo ng video na kung saan kayo you do finger counting. At ini-explain nyo isa-isa ang 5 indikasyon ng kamalayan sa emosyon. So, paano nyo ito magagamit? Pag nakita ko na kayo ay nakapag-upload or meron kayong comment dyan, so makakatanggap po kayo ng bonus points para sa darating nating summative test. Ito rin ay ating iipunin sa ating bonus pool para meron kayong mga puntos na maiipon as bonus kung kinakailangan natin gamitin sa mga marka ninyong mabababa. Okay? So, yun lamang at sana meron kayong natutunan, estudyante ko man kayo o hindi, ito rin ay makakatulong sa inyo pong sarili, sa araw-araw ninyong pamumuhay at sa kung paano ninyo pamamahalaan ang mga matitinding emosyong inyong nararamdaman. So, yun lamang at maraming salamat sa panonood at pakikinig. Muli, magandang buhay, mabuting tao, magandang asal. Ako po si Teacher Jane, Values Education Teacher sa San Jose del Monte Heights High School. Mabuhay tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye!